Uy, teka lang muna. May tanong ako sa inyo. Meron din ba sa inyo mga nakararanas ng pagtunog ng buto tulad na parang yung mga ganun? Yung mga ganyan. Bakit nga ba ito nangyayari? Delikado ba yan? Ano ang sagot? Halika kayo, pag-usapan natin. Oh, mga tito at tita, nagiging parang stress reliever nyo rin ba ang pagpapatunog ng joints? Well, sa akin, guilty ako dyan. Ang tawag dyan, crepitus or crepitations. Usually, painless naman yan and nothing to worry about. Pero tandaan, kapag may nararamdamang masakit, tapos nangyayari after trauma, mas okay kung ipapatingin niyo sa mga doktor nyo yan. Ang tanong, ano nga bang mayroon na nagka-crack ang mga neck natin o yung mga joints natin? Ganito kasi yan. Let me explain ng madaling intindihin. Yung mga joints kasi natin, bali isipin ninyo, dalawang bones parang nakikiskisan. Tapos sa gitna niyan, merong mga gas bubbles na nagpo-form at nagko-collapse. Yung gas bubbles na yan yung tumutunog at parang nagka-crack na feeling. Yan din yung nagiging dahilan ng pagtunog ng mga knuckles ninyo o di naman kaya kapag nagpapamanipulate ka sa mga physical therapists at sa mga chiropractors. Isa pang dahilan, yung mga muscles natin, meron yung mga ligaments at tendons na nakatouch sa mga buto. Minsan din, meron mga movements na nagdudulot ng paggalaw din ng mga yan, palibot sa mga buto o iba pang mga muscles at tendons din na nagbibigay naman ng snapping sounds. Nangyayari din yan kapag medyo tight ang mga muscles natin. Sabi nga natin, hindi naman at all masama ang pagka-crack ng mga necks at mga muscles natin. Pero kung meron niyang kasamang pananakit, sobrang stiffness, baka kinakailangan niya magpatingin sa doktor para ma-work up at malaman ang dahilan ng pananakit niyan. Pwede kasing yung pananakit na yan at pamamaga ay dahil sa osteoarthritis o iba pang mga inflammatory diseases of the joints. Kung meron kayong recent injury or recent accident, baka nagsasabi yan sa katawan natin na merong structural change kaya kinakailangan ng medical attention. Kung parati din naman o yung constant yung crepitus at sa lahat ng movement nyo ay lagi may tunog na ganyan, hindi nawawala, baka signal na yan o nagsasabi ng katawan ninyo na merong joint function problem kaya mainam na makita talaga ng doktor. Pero kung wala naman, again, hindi dapat ikabahala. Tandaan lamang na parating pakinggang maigi ang ating mga katawan dahil mayroong mga sintomas na maaaring nagsasabi sa atin na kinakailangan na natin magpatingin sa doktor. Tayo lang din naman talaga nakakaalam kung merong mali sa ating mga nararamdaman. Kaya again, ang best na magpaalam sa atin na kinakailangan magpatingin tayo ay tayo lang din naman. At ayun, sabi ko nga sa inyo, ayaw kung nagkakasakit kayo. Kaya narito pa rin po ako. Tayo po ay nagpapaalaala lamang sa inyo. At kung ano man ang mangyari, parating tandaan na tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan. Kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayo lahat. See you next episode. Ingat!